Okay. Buti pa siya mga apo merong anak. Kaya ako, lolo na pero wala pa. Okay lang, marami ka namang apo tol. Lahat kasi ng minamahal kong mga apo is iniiwan ako eh. Makakahanap ka rin dyan tol. Malay mo sa Diyos. Malay mo, Baka yan na yun. siya siyang Baka nanonood siya na na yun. yan. Yung nanonood na yun. Ikaw ba? Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling. Hello mga po, it's me again, Papa Lolo. Ngayon kasama po ang isa sa pinaka masasabi nating ulit-ulitin ko to. Tinitingala nating mga apo sa mundo ng YT, si Makel TV. Ayan. Shoutout mga apo ni Papa Lolo. Yes. So ngayon mga apo is meron lang akong mga konting katanungan about sa pagbablog and then sa trabaho na rin namin dito sa Saudi as an OFW. So kamusta yung trabaho? Ayos naman tol. Tinitiis. Tinitiis. Tama talaga. Labag sa loob kasi malayo sa pamilya. Yes. Pero wala tayong magagawa dahil responsibilidad yan eh. Ganun talaga tayo mga OFW kahit gaano kahirap yung mga sakripisyo, yung nangyayari sa atin, malayo tayo sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. Talaga yung pagtitiis dapat andun. Dapat lagi nating kasama yan. Siguro tatapusin ko lang yung kontrata ko tapos uwi muna ako Pilipinas. Ano bakasyon lang ba or ano? Hindi ko alam, wala pa talaga tol, hindi pa talaga, undecided pa ako pero mas malaki yung porsyento na baka mag-exit ako kasi naghahanap ako ng mas mataas na offer ganun. So ibig sabihin parang babalik ka pa rin nasa OFW parang mga ganun. Hindi ko sure tol, depende. Basta depende, wala pang kasiguro. Ako rin parang ako rin. Siguro ganun din yung naisip ko parang mag-exit na rin. So hanap ng panibagong offer na siguro mas medyo mataas naman kahit paano kasi mahirap eh, di ba? Kasi tol, pero kung makakasundito yung partner ko siguro baka magtagal pa ako ng ilang taon. Pero sa ngayon na mas lamang na ang magiging desisyon ko ay mag-exit na. Tol. Di ba may anak ka na, di ba? O tol, may isa akong anak, 6 years old, lalaki. Buti pa siya mga apo merong anak. Kaya ako, lolo na pero wala pa. Okay lang, marami ka namang apo tol. Lahat kasi ng minamahal kong mga apo is iniiwan ako eh. Makakahanap ka rin dyan tol. Malay mo sa Diyos. Malay mo, baka yan na yun. siya siyang Baka siya na yun. yan. Yung nanonood na yun. Ikaw ba yun tol? Gusto mo? Apo? Apo, magmamahal ka ba ng lolo? Sige na mga apo. Alam mo ang mga apo talagang yan. I mean, ang lolo talagang mapagmahal yan sa mga apo. Yan. So sa mundo ng YouTube na naman. Ano ba yung pwede mo may bahagi sa akin, magbigay na tips, at least alam mo na. Para medyo mas ma-enhance pa natin yung ating sarili. Pag YouTube naman tol, walang wala talagang kakaibang sikreto diyan. Unang-una, kung gusto mo talagang mag-grow sa YouTube, enjoyin mo yung ginagawa mo. Tapos kung nagtatanong ka naman kung paano ka ma-improve o magkaroon ng idea, ganyan, paano gumaling sa pag-edit, tol, napakasimple lang tol. Manood ka ng mga YouTuber na mas nauna sa'yo, yung mas malaki na yung channel. Doon ka kumuha ng idea, mag-observe ka kung paano nila ginagawa. Tapos saka mo try i-apply sa sarili mo tol. Pero wag mo silang gayahin na gayang-gaya sila. Kung ano yung ginagawa nila as in yun talaga ginagawa mo, no? Hindi siguro, dapat ganoon. Lagyan mo rin ng konting twist, yung kakaiba. Hindi, actually ang gagawin mo lang doon, kukuha ka lang ng parang idea. Tapos magkaroon ka ng sarili mong identity kasi kagaya ng sinasabi ko lagi tol. Once na gawin mong gayahin mo yung isang YouTuber, syempre hindi kayo iduluhin ng mga tagahanga niya. Mas iduluhin niyo yung hinahangaan nila kasi ginagaya mo lang. Tapos mas nauna pa, di ba? At saka kung manggagaya ka, siguraduhin mong mas hihigita mo yung ginagaya mo. Ganun lang yun tol. Pero kung di mo kaya, gumawa ka na lang ng sarili mong identity. Yes, yan mga apo. Meron siyang sinabi. Ito talagang napakaganda, no? So, isa talaga itong time na to na mas mahalaga sa akin dahil after how many, masasabi natin years na, nakikita ko siya sa mundo ng YT pero hindi ko pa siya na-meet. And finally, na-meet ko na siya. Kaya sabi ko, okay, interviewin ko siya. At least magkaroon naman tayo ng mga tips sa pagbablog. So, sa pamamagitan ng sinabi niya mga po, sa talagang mas lumawak pa yung aking yung isipan sa mundo ng YT. Oo. Talagang maganda yung platform ng YouTube. Alam niyo kung bakit tol? Bukod sa na-enjoy mo na, lalo na pag OFW ka, nakakabawas ng homesick yan. Tama. Saka
Saka ano pala tol, at saka tawag dito, bukod doon, masisave mo pa yung memory. Yes. Kalimbawa itong ginagawa natin tol, siguro 10 years from now, maalala kita, maalala mo. Pwede natin panoorin ito para yung memory ba natin, pwede tayo mag-reminisce sa mga alaalang nangyayari. Tama yun talaga. At ito mga po, yung isa talaga sa napakalaking benefit ng pag-YouTube is, hindi ko sila kilala in real life. Pero sa mundo ng YT, nakikilala ko siya. Na-meet ko sila Ate Rose at iba pang lahat. At sa iba pang mga real YouTubers and vloggers. So, para sa akin talaga malaking pasasalamat na na-meet ko kayo. Salamat din tol. Ang ganda tol, ang gandang platform kasi magkakaroon ka ng bagong circle of friends. Bagong kaibigan. Magkakaroon ka ng bagong connection pati. Ikaw tol, kamusta naman ang takbo ng career sa YouTube? Na-enjoy mo ba o yes, super na-enjoy ko ang mundo ng YT nga po. So talagang hindi nga ako natutulog eh. Bakit ganun? Hindi kasi tol, ibig sabihin lang na talagang mahal passion mo yung ginagawa mo. Talagang pinagdalaan mo ng pansin. Pero rin yan, dapat meron ka rin time management kasi baka ma-burnout ka. Yung ibig ko ba sabihin mga tol, baka ma-pressure yung utak mo sa pagbibigay ng entertainment sa mga manonood. Dapat balance lang. Kasi magbigay ka rin ng oras para sa sarili mo, makapag-relax ka, makapag-anuin ka. Balance lang to. Huwag kayong mag-burn out, lalong-lalo na doon sa mga gustong palaking negative channel nila. Huwag niyo i-pressure yung sarili niyo tol. Pwede niyo i-push pero huwag niyo i-pressure na yung tipong bibigay na yung utak niyo kasi napi-pressure kayo sa mga content ganyan. Relax lang, kalma. Kasi mga apo, nung hindi pa ako nag-start sa YouTube, talagang mga 8 or 9 talagang natutulog na ako. Pero ngayon, aabutin ako ng 11 and 12. Then, kahit gustuhin ko man matulog, pero hindi ako inaantok. Yung isipan ko, sabi ko, ano ba yung content na ang gagawin ko na naman uli? Ano ba yung gagawin ko? Yung mga ganon. So talagang, yun, yung parang masasabi kong side effect ba? Para sa akin. Pero dahil sa'yo, parang nagkaroon din ako ng idea na okay, yung time management ko, papalitan ko or i-adjust ko. Iwasan yung ma-burnout at saka kung talagang nalilito kayo sa content na gagawin nyo. Isa lang ang magpapayo ko tol. Isipin mo na tingnan mo yung point of view ng nanonood sa'yo. Halimbawa ikaw. Isipin mo na subscriber mo yung sarili mo. Anong gusto mong makita sa'yo? Ganun lang. Siguro naman mararamdaman mo kung ano yung hinihingi ng subscriber mo mula sa'yo. Yun, dun magiging kasi yung idea ng content na pwede mong gawin. Yun lang. So, maraming salamat talaga sa tips na binigay mo. Yan. Pipilitin ko yung sarili ko na lahat ng sinabi mo is kung hindi ko man magawa lahat-lahat pero try ko yung... Tama yun. Try ko yung sarili ko na talagang yun, parang i-review ko na kapag mapapanood ko ang video na to, lagi ko itong papanoorin para ma-review yung lahat ng pinagsasabi mo. Kasi napakalaking bahagi para sa akin. Actually tol, yung mga sinabi ko dito based on my experience lang. Pero tol kasi yung sa akin lang, idea lang na binigay ko para sa iyo, sa kanila. Pero tol, depende pa rin sa inyo anong magiging diskarte nyo para mag-grow dito sa career na pinili nyo. As long na nag-enjoy kayo, mahal nyo yung ginagawa nyo, 100% magiging successful kayo. Basta wag lang kayong titigil. Kasi tol, walang nananalo, walang nagiging successful na yung humihinto. Tama. Pag consistent ka sa ginagawa mo, motivated ka, inspired ka, saka masaya ka, doon yung papunta mga tol sa alam niyo na yun, legit. Yes. Lahat kasi ng ginagawa kapag kasama ito, talagang merong magandang output yan eh. So tulad sa'yo, di ba? After how many siguro months, pero ito na siya mga apo, di ba? Parang naani na niya yung paghihirap niya. So nakaka-inspire mga apo. Yan. Share ko lang tol nung naunang way back. First vlog ko, in-upload ko nung last year tol, March. So na siya ngayon, 1 taon na siya ngayon. Pero tol, unexpected kasi na yung dahilan ko lang dati parang trip ko lang na save ko lang yung mga pinagagawa. Anong vlog ba yun? Napanood ko ba yun? Hindi, yung mga naunang vlog. Yung nauna. Usually lahat ng vlog mo pinapanood ko eh. Yung tungkol sa shawarma, mga ganyan. Yung mga first time kong naranasan lang dito lang sa Saudi. Yun lang yung usually binlog ko. Tapos yun, mga tol, unexpected na maraming sumubaybay. Siguro nakarelate din sila sa pinagawa ko. Ngayon, medyo
kumikita na ako ng konting pera galing sa YouTube. Yun tol. Yun lang yun. Basta in-enjoy mo yung ginagawa mo, may ano yan, may balik sa yan. Tama. Hindi wag mo madaliin, hindi man ngayon pero may tamang panahon. Basta tuloy-tuloy lang. Okay, sige lang siguro. Yun lang tol. Okay, so maraming salamat mga apo sa panonood ng video na to. Again, uulitin ko. Kapag hindi ka pa nag-subscribe sa ating channel, huwag mong kalimutan i-click ang subscribe button. At syempre itong notification bell para updated ka at ma-notify ka mga apo sa lahat ng videos na ina-upload namin every week. And of course, huwag niyo rin kalimutan, puntahan ang kanyang channel. Makel TV. Thank you. So mga tol, supportan niyo si Guwapo Lolo. Huwag niyong bibitawan tol. Ngayon, kailangan niya kayo. Kasi sa inyo siya humugot ng lakas ng loob. Tama po yan. Kayo ang inspirasyon niya, kaya legit mga tol, tuloy-tuloy lang. Okay. Salamat tol. Salamat. Thank you. Good luck sa channel mo. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling